Hello po mga kababayan, right now kasama natin yung isang dating, ano nga yung sinalihan mo sa ABS-CBN? Dati po akong DJ ng ABS-CBN, yung MOR 11.9 po. At diba sumali ka doon sa ano nga yon? Pinoy Big Brother. Pinoy Big Brother. Reality show po siya ng Reality 2011. show ng 2011 ng ABS-CBN. Siya po dati kong kasama, mga kababayan. Isang local station dito sa lungsod ng Legazpi. And right now, nagkausap po kami at hindi ba si Cassie pala siya, Cassie Austria, Ante Austria. Siya po yung Miss Bicolandia. Anong taon yun? 2014. 2014. Kwentuhan mo nga ako, kumusta ka na ngayon, Cassie? Sa ngayon po, bumalik po ako sa pag-aaral kasi 11 years po akong nawala sa university, sa Bicol University. And fortunately, nakabalik po ako kahit na marami pong nangyari. Maganda naman po yung record ko. Kaya eto po, graduating na po ako. 4th year college na po ako. Taking up AB Journalism sa Bicol University College of Arts and Letters. Kwentuhan mo nga muna ako nung mga panahon na nakapasok ka sa Pinoy Big Brother yun, ano? Opo, Pinoy Big Brother po. Kwentuhan mo nga ako, Cassie. Anong taon yun? 2011 po. Nagdesisyon po yung tatay ko na mag-audition daw ako. Ayoko po sana nung una kasi sabi ko mapapagod lang ako, no? Mahaba pila ka ako, maraming mag-audition dyan. Ginising niya ako ng alas 3 ng madaling araw. Pumila kami, sinamahan ako ng tatay ko. Natapos kami sa pila alas 2 ng madaling araw kinabukasan. Saka pa lang po namin natapos lahat ng proseso. Pagkatapos po, yung alas 2 ng madaling araw na yon, siguro mga 50 na lang kami, no? Buong Bicol yon. From 3,000 plus, naging 50 na lang. 3,000 plus na mga ano? Buong Bicol po ang nag-audition sa doon sa 3,000. Opo, 3,000 mahigit. Saan ginawa yon? Dito po sa Embarcadero de Legazpi. Anong taon na yon? 2011 po. Ilang taon ko lang ka pala? Nako, 19 years old po ata. Opo, diba? 19 years old. DJ ka sa isang radio station dito? Opo, DJ po ako noon. Pagkatapos pero po estudyante ka pa rin sa Bicol University? Estudyante po ako noon. Old curriculum pa po noon sa Bicol University. And then, ayun nga po, pakalipas ng ilang buwan, after that encounter with the staff of Pinoy Big Brother, naka-receive po ako ng text message na nagsasabi na kailangan mo nang pumunta ng Maynila, papadalhan ka namin ng plane ticket. Hanggang sa pagdating ko po doon, akala ko official na, pasok na ako, may mga kalaban pa po pala ako. Ayun. Pagdating ko po doon, siguro mga 300 pa, 200, tapos mga magaganda bihes, parang mga anak mayaman lahat, ano. Sabi ko, may chance pa ba ako? Nako, wala akong panahon na mag-isip ng negatibo, kailangan talaga, tuloy-tuloy ko na to. Hanggang sa mga 20 na lang po kami natira, tapos marami pa pong proseso, tapos dinala po nila ako sa isang hotel. Doon po ako nanirahan ng 1 week, wala pong cellphone, walang alarm clock, walang TV, walang kalendaryo. Nakatanaw lang po ako sa EDSA Ortigas. Tinitingnan ko lang yung mga sasakyan hanggang sa magdilim na. Inaabutan na lang ako ng pagkain. Pagkatapos nun, sabi ko, ano po ba talaga yung status ko? Sabi ko sa kanila, ako po ba pasok na o hindi pa? Marami pa po palang mga deliberations na nangyayari. Pagkatapos nun, after a week, nilaunch na nila ako nung kinagabihan. I think December 8 po yata yun, 2011. Nilaunch na po nila kaming 4 na magkakasama as new housemates na papasok sa bahay ni Kuya. Maulan na gabi nga po yun, hindi ko makakalimutan, lumabas kami sa isang kahon ng napakalaking regalo, no? At kaunti lang yung mga taong nanood kasi nga po medyo masama ang panahon. Hindi ko makakalimutan yung encounter na yon na nagkaroon ako ng oportunidad na i-promote kung taga saan talaga ako. And I said, I am Cassie, ang urago na DJ ng Legazpi, Albay. Ayun. So, nag-ilang, anong tawag doon? Nag-ilang, di ba may mga in-expel doon? Yes po, ang tawag po doon ay eviction. Eviction. Ako po yung pangatlong lumabas kasi nagkataon po hindi... Nag-ilang weeks ka?
doon sa bahay ni Kuya? Isang buwan mahigit po, isang buwan mahigit. So napakatagal din yung mahaba din po. yung yung exposure po ninyo. Opo, kasi kilala ka na rin. Wala pong TV, wala pong ibang libangan, walang cellphone, wala ka talagang contact sa kapamilya mo, sa mga kamag-anak mo. Kaya sabi ko parang ang tagal ng oras dito, tapos marami pa pong mga challenges, mga task, maraming pagsubok. Ang maganda po noon, Sir Dante, pagkalabas ko, nag-request yung mga tao sa Twitter na ibalik yung Cassie. Pumayag yung Pinoy Big Brother, okay, ibabalik natin yung Cassie, pero hindi na as official housemate. Kumbaga, task player na. Pag sinabing task player, ako na po yung parang kakonsyaba ni Big Brother na i-challenge yung mga dati kong co-housemates. Yun po yung nangyari. Which is naging effective naman po, mas nakilala ako lalo bilang isang DJ, dumagsa yung mga hosting projects ko, yung mga offer sa akin na, bosesan mo nga to, itong produktong to, wala pa kaming makuha ang model dito, ikaw na muna rito, so, kaya mo yan. So, naging DJ ka ng ABS-CBN? Opo, MOR 101.9 po. Sa Manila? Opo, Manila based ka na? dati po siyang WRR 101.9. Ngayon, MOR na po siya. 7 years po akong tumagal sa Maynila, and then nag-OFW din po ako. Parang I want different things kasi gusto kong ma-enjoy talaga yung buhay ko, kung saan ba talaga yung lugar ko, no? So marami ako mga nasubukang mga trabaho, pati yung pag-waitress, pinasok ko po yan. Pag-online casino dealer. Sa anong bansa po kayo? Cambodia po, sa Phnom Penh, Cambodia po. I see. Going back doon sa buhay po ninyo sa ABS-CBN, sinong yung season na yon? Sino yung naging champion nun? Si Slater Young po, yung civil engineer po siya, if I'm not mistaken. Ngayon po, meron na rin po siyang sariling YouTube channel kung saan ang content niya ay tungkol anything about renovation, construction, yung expertise niya po talaga. Hindi siya naging artista? Nag-artista rin po siya for some time, pero saglit lang po. Kagaya ko po, na-try ko rin po na umextra sa mga teleserye. Ano nga yung mga naging pelikula mo or teleserye? Pinakauna po with Daniel Padilla and Catherine Bernardo, yung Must Be Love. Ako po yung host nila doon sa isang parang may eksena doon na may event. Meron din po akong Pangako Sa'yo with Angelica Panganiban and Ian Veneracion. Meron din po akong A Love to Last with Bea Alonso. Nakalimutan ko na po kung anong mga taon yon. Meron din po akong Maalaala Mo Kaya, kung saan gumanap ako bilang isang asawa ng namatay na Saf. Opo. Naalala niyo po yung mga nasabi mga Saf po 44? Kasi siyempre, very proud din po ako kasi kababayan mo ako dito sa Maraming salamat po. Meron din po kay Kuya Coco Martin, siguro maraming beses iba't iba, mga project ni Kuya Coco. Lagi po ako doon. Yung movie po nila ni Ate Tony, at saka marami pa po may Inday Bote pa po, may kasama ko pa po si Casey Concepcion and Sam Milby. Nakalimutan ko na po talaga yung iba, pero ang masasabi ko lang po, very grateful po ako sa naging experience ko, naranasan ko yon dahil pinaghirapan ko naman po talaga yun. Opo. So afterwards, yung stint mo sa ABS-CBN, saan ka na napunta? Yung nag-OFW ka na? Opo, nag-end na po yun kasi gusto ko po lang something na different naman. Sabi ko, nagkakaedad na ako. Pero ano yung nauna? Yung pag-ABS-CBN mo or yung pagiging Miss Bicolandia mo? Nauna po yung ABS-CBN, and then umuwi po ako ng Bicol kasi parang ang sabi po nila, yung mga meron ng record sa national pageant, pwede pa rin namang sumali sa regional pageant. So sabi ko, parang gusto ko talagang kunin yung title na Miss Bicolandia, kaya uwi ako. Pangalawang sali ko na po yun, dun po ako nanalo sa pangalawang try ko po. Anong mga title pala sa local regional pageant dito sa Bicol yung nakuha po ninyong titulo? Mutya ng Alinaw first runner-up po yun, 2009 po ata yun. Miss Bicol Arts Festival first runner-up, 2009 din po ata yun, 2008. Miss National Service Training Program 2008. Miss Iriga Bicol Tourism 2010. Hindi ko na po maalala yung iba. Miss Bicolandia 2014. Nag-Ibalong at Magayon Festival ka? Opo, pero hindi pa po ako nagpi-place nun kasi sobrang bata pa po ako nun. Siguro mga 16 years old pa lang po ako nun.
So mahilig ka talaga sa mga beauty pageant sa eskwelahan, sa Bicol University. Sumali po ako Miss National Service Training Program na Kasi po, di ba, Miss LSTP. sino nauna sa inyo? Si Venus Ra o kayo? Si Ate Venus po. Si Ate Di ba Venus Bicol po. University din si College Venus of Arts Ra? and Letters din po siya. Nag-asawa na pala, di Opo, ano ba? kinasal na Ikaw, po. may asawa ka na? Wala pa po. Wala pa? Boyfriend? Meron po. Ayan, nakita ko nga eh. So right now, ano yung pinagkakaabalahan mo po, Ngayon Miss po, Cassie? yung dokumentaryo po namin tungkol sa food waste management po, ginawa po namin local, yung global issue na food waste problem. Ang sentro po ng aming dokumentaryo ay dito lamang po sa Legazpi City, Albay. At nakakatuwa po na meron po talaga tayong organisadong sistema, consistent, na susunod ito, at may suporta pa ng ibang bansa. May mga bansang sumuporta, nagbigay ng mga kanilang sekretong teknolohiya gaya ng Japan. Nag-donate din po sila ng mga makinarya. So, hindi po talaga nahuhuli ang syudad ng Legazpi. I'm so proud that I am a Legazpeña. Opo. And narinig ko, parang plano mo na magkaroon din ng sarili mong YouTube channel. Matagal ko na po siyang pinaplano at ngayon lang po ako nag-decide na Ay, parang wala ka pa na dati? wala pa po. So, Wala pa this po. is your first time na mag-venture sa... I-promote mo na siguro. Wala pa po akong maisip na pangalan ng aking YouTube channel, at wala pa rin po akong maisip na Kung ano yung content. Yes po, na talagang I will focus on. But I will definitely update all of you. Siyempre through Sir Dante Maravillas channel. Matagal ko na po itong nakasama sa radyo. Isa po ito sa mga pinakamagagaling na broadcaster at Ganun journalist. ba yun? Opo, kaya totoo Kasama, yun. naalala ko nung bata ka pa. Anong year ka noon na magkasama tayo sa... 17 years old po 17 ako years nun. old. Anong year ka sa Bicol University? Third year na po ako nun. Yeah. Tapos pumupunta ka, pumapasok ka sa newsroom. Opo. Tapos humihingi ka ng copy ng Bicol News Opo, opo. para i-transcribe mo sa English kasi FM ka. Opo. Ayun. Yun po. Kasi po So, sa... tandang-tanda ko yung mga Sa panahon na FM yun. station Napakabata po mo namin, pa noon. English po yung Opo. medium of broadcast na ginagamit namin. So Ah. from Bicol, kailangan kong gamitin lahat ng brain cells ko para mailapat yung maayos na translation, the very appropriate translation for every word, Pero nahirapan po ako kasi medyo hindi ako pamilyar sa ibang mga Malalalim na salitang Bicol. Bicol na may pagkakastila pa yung tunog. Ang pinakamagaling dyan yung mga kasama nyo po that time, yung mga senior broadcasters na hanggang ngayon po sa kanila pa rin po ako nagtatanong. Pati thesis ko, isa pa rin po sila sa mga respondents ko. So ngayon, bumalik ka sa eskwelahan Opo. bilang estudyante. Opo, fourth Anong year year mo na? college na Fourth year po. graduating ka na. Opo. Anong kurso mo? AD Journalism po. Ayan. So, doon pa rin sa linya Opo. kung saan po kayo nakilala. Binalikan mo ko lang po. siya. Kumbaga po, yung journalism kasi, hindi ko siya pinili nung bata pa ako. Ang napuna ko lang, ito yung pumili Paano ka sa pala akin. nakapasok as DJ? Ano nangyari noon? Aksidente lang po yun. Kasi sumasali ako ng mga beauty pageants noon. And then, uso pa po nun yung magpaparemix ka ng soundtrack. Gagamitin ko sa talent presentation. So, pupunta ako sa radio station. Pagdating ko doon, may naabutan akong DJ. Sabi ko, nagre-remix po ba kayo ng mga songs? Kasi ganito po yung gusto ko eh. Gagamitin ko sana sa talent presentation ko. Nagkataon po yung DJ na naka-duty, wala siyang guest. Ang programa niya, talk show. At sabi niya, papagalitan daw siya ng station manager. Kaya ang ginawa niya, nakiusap siya sa akin, sabi niya, Miss, pwede ba ikaw na lang yung guest ko? Kasi baka tanggalin ako ng station manager. Baka sabunin ako mamaya, wala na naman akong kausap dito. Kaya pagdating ko doon, sabi ko, no problem. Tapos yung topic pa namin, yung ordinansa tungkol sa anti-smoking na wala naman po akong kaalam-alam. Ayun. Na hindi ko rin po alam kung paano ko nasakyan at naitawid naming dalawa yung programa ng masaya at maayos. Ayun. The next day po, Sir Dante, inofera na po ako ng local radio station na magtrabaho sa kanila and to be a part of their air team. Galing ng experience mo pala kung paano ka napasok Kaya po, as sinasabi DJ. ko lagi sa lahat, journalism po yung pumili sa akin. Hindi ko pinili ang journalism, pero na-feel ko na dito ako inilalagay. Di ba may kasabihan po tayo, yung way mo, oftentimes hindi yung nag-workout, pero yung way ni God, yung talaga yung parang magaan ang pakiramdam mo, wala kang problema, masaya ka, parang hindi ka nagtatrabaho. Kaya hinayaan ko na lang po yung sarili ko na
okay, dito ako inilagay, pagbubutihin ko to, ito yung bigay sa akin, ito yung kaloob sa akin. Maraming salamat sa napakagandang sharing sa ngayon at natutuwa akong masyado kasi nagkita tayo kasi sa almost ilang taon na tayo hindi nakikita. Sa Facebook lang tayo nagkakausap, sa chat-chat lang Opo, siguro mga 12-13 years na po, napakatagal na. Ayun. At napakaganda mo pa rin. Maraming salamat. Ayan. Parang hindi ka nagkaedad. Salamat hindi na ako po. magtatanong kung ilang taong gulang ka na. Para Hulaan kasi nyo na lang po. maraming salamat at sana'y masimulan mo kaagad yung pinaplano mo pong YouTube channel. Opo, maraming salamat din po sa inyong pakikinig at pag-antabay. Lagi lang po kayong manood sa mga political vlogs ni Sir Dante Maravillas if you have questions in mind to clear the cobwebs in your brain, siya po ang makapagbibigay kasagutan. Guaranteed po yan. Salamat po, Dante Maravillas po. Bye-bye. Kalang mga kababayan, gusto ninyo itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Anti-aging po siya. Sa mukha naman yung application. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, i-try po ninyo ito. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kailang gagawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental po with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international. Saka po, bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949.